Niyaya ako ng boyfriend ko sa sementeryo kasi may dadalawin daw siya, pero iba ang ginawa namin. Malugod po akong bumabati sa inyo ng belated Happy Chinese New Year sa inyo, Kuya Junjun. Ako po si Rona, 30 taong gulang, at nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain at doon ko na rin nakilala ang boyfriend ko noon na si Alan. Mabilis kaming nag-click ni Alan kasi pareho kaming adventurous na tao. Laging may gustong subukan na bago, kaya hindi mahirap para sa amin ang mapalapit sa isa't isa. At dahil sa pagiging adventurous namin, ay marami kaming sinusubukang mga bagay. Halimbawa ay pagkain, lugar, inumin mga ganon, basta may makita kaming bago ay susubukan namin, pero mas matindi ang imagination ni Alan sa akin. Kasi hindi ko akalain na magagawa namin ang i-share ko ngayon sa inyo, Kuya Junjun. Nangyari po ito nung 22 taong gulang pa lang po ako, nung nagsabay kami ng day off ni Alan, tapos may nakaplano na pala siyang gagawin namin. Ang bahay kasi ni na Alan ay malapit sa sementeryo, kaya sabi niya ay sama daw ako sa kanya sa sementeryo kasi may dadalawin lang daw siya. Sa akin ay okay lang naman, total wala pa naman kami gagawin o ibang lakad. Pumunta kami doon mga bandang hapon kasi daw para hindi na masyadong mainit. Nung pumasok na kami sa sementeryo ay ang tataas na pala ng libingan at dikit-dikit ang nakalibing. Pwede ka nga maglaro ng tagu-taguan kasi madali magtago. So yun, naglalakad na kami at parang nakikita ko si Alan na parang may hinahanap o parang nagmamasid-masid kaya tinanong ko siya. Kung ano sinisilip niya, sabi niya lang ay basta sunod ka lang sa akin. Mga 5 minuto siguro ay parang nasa dulo na kami kasi kita mo na yung pader, parang hangganan ng sementeryo. Tapos sabi niya ay okay, doon na lang daw kami. Sabi ko nasan yung dadalawin niya? Sabi niya ay wala talaga tayo dadalawin. Maganda lang kasi tumambay dito mahangin at tahimik. Sabi ko, natural sementeryo to. Tinanong ko siya anong gagawin namin dito. Sabi niya, tambay muna tayo dito kwentuhan. Pero duda na ako kay Alan kasi alam ko na ang karakas niya. Habang nakaupo kami ay unti-unti akong nilalandi ni Alan. Sabi ko na, may binabalak na naman tong kakaiba. Sabi ko, oy, baka may makakita sa atin dito. Sabi niya lang ay, wala kasi tago na tong lugar na to. Bihira may napunta sa lugar na to. Tapos naisip ko na talagang pinagplanuhan na talaga ni Alan to. Unti-unti ay hinahalikan na ako sa leeg ni Alan, pero kinakabahan pa rin ako kasi baka may makakita sa amin. Hanggang sa pinasok niya na ang kamay niya sa loob ng damit ko at nilaro ang pakwan ko. At doon ay medyo nag-init na ako, hinayaan ko na siya sa gusto niyang gawin kasi tiwala naman ako na walang makakakita sa amin doon. Hinubad niya na ang damit ko at dinilaan ang pakwan ko. At doon na nag-umpisa ang paglabas ng bogli ko sa kanya. Tapos pinasok niya ang kamay ko sa shorts niya para laruin din ang kargada niya. Nung nakita kong tigas na to, ay hinubad niya na ang shorts ko at hiniga niya ako sa isang nicho ba yun? Tapos doon niya na ako binanatan ng matindi. Wala na ako inisip na kahit ano kasi, andun na kami na ipasok niya na, kaya in-enjoy ko na lang ang moment na yon. Hindi nagtagal ay siya naman ang hiniga ako at umibabaw ako sa kanya kasi nag-init na talaga ako. Kaya sige, bahala na kung may makakita. Ang ingay namin dalawa doon kasi nag-e-enjoy si Alan pag nasa ibabaw ako kasi sagad na sagad daw. Kaya sige lang ako sa pagkabayo sa kanya hanggang sa sabay kaming labasan. Mga ilang minutes ay may narinig kaming kaluskos, hindi ko alam kung tao ba yon o pusa. Pero agad kaming nagbihis at lumabas sa sementeryo. Hindi ko alam kung may nanood ba sa amin habang ginagawa namin yon, pero sana ay pusa lang yon. Hanggang ngayon pag naaalala ko yon, ay napapaisip ako kung paano ko nagawa yung ganong bagay kasi sa sobrang pagiging adventurous namin ay ayon kung ano naiisip namin gawin.